Top 10 signs na may thyroid problem ka. Merong tinatawag na hyperthyroidism and hypothyroidism. Ito ang pinagkaiba nilang dalawa. Unahin natin ang 10 signs ng hyperthyroidism. Okay, take note, hyper, ibig sabihin lahat, mataas, mabilis at sobra. Number 1, mabilis ang pagtibok ng puso, nagpapalpitate ka. Number 2, sobra kang magpawis kahit hindi ka naman masyadong gumagalaw o kahit di naman masyadong mainit. Number 3, mabilis ang digestion. Sa sobrang bilis ng digestion, nagkaka-diarrhea ka o mas madalas o sobrang dalas ng pagdumi mo. Number 4, madalas kang kinakabahan o madalas irritable ka kahit wala ka namang trigger. Number 5, nagkaka-hand tremors ka o nanginginig ang mga kamay. Number 6, mabilis kang magutom. Number 7, mabilis mabawasan ang timbang or mabilis madagdagan ang timbang. Majority ng may hyperthyroidism ay mabilis mabawasan ang timbang, pero 10% ay nadadagdagan ng timbang siguro dahil nga mabilis magutom. Number 8, naglalagas o numinipis ang buhok. Number 9, hindi ka makatulog ng mahimbing, may insomnia ka dahil overactive ang hormones. Number 10, sensitive ka sa init, hindi mo matolerate ang mainit na panahon. Ito naman ang 10 signs na meron kang hypothyroidism. Take note, hypo, so lahat mababa, mabagal at kulang. Number 1, mababa ang energy, parang lagi kang pagod kahit wala ka namang ginagawang nakakapagod. Number 2, mababa ang moisture levels sa balat, kaya dry ang balat. Number 3, mabagal ang digestion, kaya madalas constipated ka o hirap kang dumumi. Number 4, bumababa ang serotonin, ang ating happy hormone, kaya nakakaranas ng depression. Number 5, namamanhid ang mga kamay. Number 6, maaaring bumaba ang calcium levels, kaya madalas magka-muscle cramps o madalas pinupulikat. Number 7, isa pang epekto ng mabagal na metabolism ay nadadagdagan ang timbang o bumibigat dahil hindi masyadong nagagamit yung taba for energy. Number 8, naglalagas o numinipis rin ang buhok. Number 9, sensitive ka sa malamig, hindi mo matolerate pag malamig ang klima. Number 10, mabagal kang gumalaw at mag-isip. Paano ba nakukuha ang mga sakit na ito, ang hyperthyroidism o hypothyroidism? Usually, ito ay dahil may abnormality sa immune system mo. May namana kang sakit kung saan yung immune system mo ay inaatake yung thyroid mo. Kaya nagkakaproblema sa pagregula ng thyroid hormones. Doc, pareho din ba ito sa goiter? Para lang clear, ang goiter ay ang term na ginagamit pag ang thyroid ay mas malaki kesa sa normal size niya. Maaaring konti lang ang thyroid hormones, maaaring sobra ang thyroid hormones, or maaaring normal ang thyroid hormones. Again, take note, pag sinabing goiter, ang tinutukoy lang nito ay yung size ng thyroid, na mas malaki ito than the normal size ng thyroid. Pag may goiter ba, cancer agad? Take note ulit, may iba't ibang sakit sa thyroid. Hindi porke may goiter ka, cancer agad yun. Siyempre, kailangan ng additional tests para ikumpirma ito. Maaaring benign or non-cancerous din naman ang cause ng goiter. Kanino ba dapat magpakonsulta? Sa ENT o endocrinologist? Both. Kahit sino sa kanilang dalawa ang unahin mo. Within the medical community, meron namang tinatawag na referral system at co-management. Kung nauna ka sa ENT pero kailangan mo din ng endocrinologist, ire-refer ka ng ENT sa endo and vice versa. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.